gaano kabilis ang pagdurog nitong Amerika diyan sa ICC na yan para makauwi na ang PRRD. So, tinawag ni PRRD na buang ang mga nasa ICC. Tinignan natin dito, nung 2019, sabi niya, ang mga ICC o buong pamunuan ng ICC ay mga buang. According to this article, so 2019. The other day, kung saan bumisita si Rubio, alam niyo ba kung sino si Rubio? US Secretary of State. Pumunta siya dyan sa Pilipinas dahil mayroong ASEAN event, pero ang nakikita ko dito, baka sinabihan si Bangag na pag hindi ka tumigil sa pakikipagsabuatan mo sa ICC, may kalalagyan ka. Kasi talagang si Rubio nag-effort para pumunta sa Pilipinas. At nagsalta si Rubio after 7 years. Na-vindicate si PRRD na mga buang nga yung mga nasa ICC kasi ito yung kanyang exact statement. Ang sabi ni Rubio, so sinabi niya dito, we're not members of the ICC, we never signed the treaty. We never joined it. We have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the US military, maybe even the president or a future president with crimes. It's not going to happen. So sinabi niya sa harap ng bagag na administrasyon na mayroong mga buang, mga siraulo na involved dyan sa ICC. So it's like saying, nasampal din na kayong mga bangag, buang, kasama kayo sa pakikipagsabuatan. But syempre, diplomatic chucho, hindi naman makipag-away si Rubio, pero alam nila ang ginawa nila nang pinakidnap nila si PRRD. Kaya ako talagang positive ako dyan na i-abolish yan. Dudurugin talaga yan ng Amerika ang ICC. Feeling ko talagang winarningan yan si Bangag. Hindi lang natin alam behind the scene. Kasi sabi ni Rubio, Secretary Rubio, if people want to sign on and be part of that stupid organization, they can. Like ang Pilipinas. Nakipagsabuatan si Bangag. Sabi ni Rubio, but we are not going to be part of it. And they're not going to apply their jurisdiction to Americans. Hindi nila may apply ang jurisdiction nila sa mga Amerikano. Sabi ni Rubio, we are not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about repeatedly, and now they're going to see the consequences of ignoring us. Bakit sinabi ni Rubio dito itong statement na to, mga kababayan, sa Pilipinas, sinawag yung stupid organization. Buang, in other words. Isa lang ang mensahe, ito ay pinatatamaan ang Bangag administration. Kasi paulit-ulit na sinabi ni Secretary Rubio nung nasa Amerika siya before ng kanyang visit. So I think ito talaga ay sampal kay Bangag o sa Bangag administration na nakikipagsabuatan nga sa ICC. We don't know exactly behind the scenes, pero pakinggan natin to. We have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. We have... So, di ba, sinabi mismo yan sa speaking engagement niya dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Feeling ko talagang itong Amerika, ito si Rubio, winarningan na yung mga bansang makikipagsabuatan sa ICC. So ngayon, sinabi ni Secretary Rubio in the past, di ba, na kung sino ang makikipagsabuatan sa ICC ay isa-sanction nila. Ano ang sinabi ng Bangag administration dito? Sabi ng Malacanang Palace Press, Castro on Thursday said that while the ICC was not discussed when U.S. Secretary of State Marco Rubio paid a courtesy call on President Marcos sa Malacanang. Siyempre, i-deny nila yon, mga kababayan.
Ang sinasabi ni Castro, he also explained the Philippine residual obligation related to the ICC, including its cooperation with the International Criminal Police Organization. And when we asked the ambassador about the reaction of the State Department representative, he said they understood the sensitive of the issue of our country. Naintindihan daw ni Rubio yung issue, yung sensitive issue doon sa, yung sensitive meaning, yung issue na nangyayari ngayon, na pinagkanulo nila o pinakidnap nila si PRRD. Yan ang katotohanan dito. Pero alam nyo, maganda ito nangyayari. Ito, behind the scenes kasi, hindi naman sasabihin yan ng Amerika o ng mga bangag kung ano talaga yung pinag-uusapan. Pero ako malakas ang tansya ko dito na nireprimand yan. Na pag hindi kayo sumunod at makipagsabuatan kayo dyan sa mga lunatics dyan sa ICC o sa mga buang, sabi nga ni PRRD, ay may kalalagyan kayo. Baka maduro na si Bangag. For sure, magsasubmit si Bangag, di ba? Kasi alam niya na may kalalagyan siya dahil ang dami namang atraso ni Bangag. Right? Ang dami niyang atraso sa taong bayan. So anytime, pag dinukot siya, imaduro siya ng Amerika, wala na siyang magagawa. Kaya kailangan mag-bow siya. Ang Bangag yung presidente, mag-bow dito sa gobyerno. Kasi wala naman siyang magawa Dahil inaaway niya yung China. Nagsumbong pa kay Trump. So yan ngayon ang kaabang-abang kung gaano kabilis ang pagdurog nitong Amerika dyan sa ICC na yan. And I'm looking forward na madurog na talaga para makauwi na ang PRRD. Lahat tayo gustong makauwi si PRRD, di ba? Dahil nga sa pakikipagsabuatan ng Bangag administration. So itong issue na ito, napakaganda dahil ang Amerika mismo ang gustong tugisin o i-dismantle o durugin ang mga juang sa ICC. So tama talaga ang PRRD, tama, nasa right of mind or state of mind ang ating PRRD nung umalis siya sa ICC dahil ayaw ni PRRD panghimasukan ang soberenya ng Pilipinas at gumagana ang batas. Pero panahon ni Bangag ay tinraidor, pinagkanulo si PRRD. Minsan iniisip ko na lang, maybe blessing in disguise, may mga pangyayari na kailangan si PRRD magbakasyon muna sa ICC. Baka kasi kung nasa Pilipinas siya, baka ginorgor siya or for whatever reason. Binibigyan na lang natin ng mga magagandang kadahilanan, yung mga bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari, di ba? Nasa kabila ng pagdarasal ng mga demonyo na mailagay si PRRD sa garapon, sila yung mga nauna sa garapon. And I hope may sumunod pa na mga bangag sa garapon. Di ba? Halimaw sa garapon. So I can't wait dahil nga ang PRRD hindi naman kasi sa actual na kulungan Sinabi ko na to dati sa inyo. Minsan isip ko na rin again, nabanggit ko na nagbabakasyon lang si PRRD, 'di ba? Nasa OFW na nagpapahinga siya sa politika, yung gumagamit sa kanya, yung kumakaray-karay sa kanya. Mag-a-agree ba kayo doon na itong nangyari kay PRRD maliban sa nakita natin ang kababuyan ng mga bangag sa pagpapakidnap sa kanya at nakita din natin kung sino talaga ang tunay na kaibigan ni PRRD, kung sino talaga yung mga nagmamahal sa kanya na nag-effort na dalawin siya kaya hindi siya nakita, kasama ako doon. Kasama yung mga kaibigan ko na unang rumisponde na makita namin si PRRD ng personal naming pera ang gastos. Dahil naniniwala kami, hindi sa naniniwala dahil nakita namin kung ano ang magandang ligasiya ni PRRD. Diba? Isipin na lang natin, syempre malungkot talaga tayo nung pinakidnap si PRRD. O umiyak tayo dahil demonyo talaga yung mga bangag. Ang sabi naman ni PRRD, huwag kayong mag-alala. Sagot niya to dahil sinabi niya naman, magpapakulong siya. Sasaluin niya lahat, akuin niya yung mga kasalanan. Basta lang malinis niya yung ating bayan, which is true.